Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-23 kabanata ng Aklat ng Joshua, kung saan makikita natin ang pamamaalam ni Josue. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat Lord sa pagkakataong minsan pa binigay mo sa amin upang kami po ay magkaroon ng pagninilay-nilay ng iyong salita. Samahan niyo po kami Lord, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso Panginoon upang aming higit na maintindihan, maunawaan at maramdaman Panginoon ang iyong lawak ng pag-ibig Panginoon at ang inyong mga mensahe. Salamat Lord, maging sandata ito ng aming buhay upang patuloy kaming lumakad ng may kabanalan. Salamat Lord, we give you glory and honor in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Verse 1, sabi dito, marami ang taon ang lumipas buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na nila ginagambala ng mga kaaway or hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at matandang-matanda na si Josue. Kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at ang mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na. Dito po makikita talaga natin na tinipon ni Josue ang lahat ng leader ng Israel. Nang ibig sabihin, hindi niya tinawag ang bayan para magdiwang, kundi tinawag niya upang paalalahanan at bigyan ng babala. Tandaan po natin na ang tunay na leader ay hindi lang naghahanda para sa tagumpay mula sa kanilang laban, kundi ito rin din po ay nagpapaalala na maghanda sa mga tukso at pagsubok na pwede nilang masagupa, pwede nilang mapagdaanan pagkatapos ng tagumpay. Nakita din po natin na sa bawat tagumpay na ating napagdadaanan meron talagang pagsubok or merong tukso pagkatapos nito. Ang tanong, sa oras ba ng maayos yung buhay natin pagkatapos ng laban, sa oras ng tagumpay, sino yung nagpapaalala sa atin upang manatiling tapat at manatiling mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon? Nakikita po natin na ito po ang role ng ating mga leader. Kaya kailangan po na sa tuwing tayo nakakarinig ng pagtatama, paalala, kailangan po ito ay ating pahalagahan. Sabi sa verse 3, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo, ibinigay ko sa inyong lahat bilang pahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Jordan sa gawing silangan at sa dagat Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng mga bansang nasakop ko na, gayon din ang mga lupaing hindi pa nasakop. Si Yahweh ang inyong Diyos ang siyang magpapalayas sa mga bansang iyon. Pagdating ninyo roon, sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Tandaan po natin na ang Panginoon ay lumalaban para sa atin. Ang tagumpay ay hindi po nagbubuhat sa ating lakas, sa ating galing, kundi sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ang tunay na mandirigma, ang Diyos ang tunay na source ng ating tagumpay. Kaya sa mga panahon na sinasabi po natin na kaya na natin or magaling tayo, tandaan natin, dyan pa lang tayo nagsisimula na matalo. Ang problema ng marami, nananalangin lang tayo kapag may laban sa buhay. Pero nakakalimot tayo sa panahon na tayo ay nasa tagumpay. 6. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihi sa anumang ipinag-uutos nito. Dito po makikita natin na ang paalala ni Josue na maging matatag at maging masunurin sa kautusan. Ang makikita po nating mensahe dito na hindi sapat ang ating paniniwala at pagpupursige sa pagtagumpay sa pamamagitan ng ating mga disiplina, kundi mahalaga yung pagsunod sa ano ang
nais at pamantayan ng ating Panginoon. Ang mahirap sa ating mga kalagayang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay tama ang doktrina, tama ang aral, subalit mali ang pamumuhay. Tandaan po na ang totoong pananampalataya ay nakikita hindi sa ating pananalita, kundi sa ating desisyon at ating mga ginagawa. Sabi po sa verse 7, huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong manalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan, huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito, at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip ay mananatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Naaalala ko po yung sinabi sa Romans 12:2, no, na ang paalala sa atin doon, do not be conformed to the pattern of this world, no? So dito din makikita natin, sinabi ni Josue na huwag kayong makisama or makisama, no, sa mga tao na nandun pa, nananatili sa mga lupain na ibinigay ng Panginoon. Sabi po, hindi niya sinabi na huwag kayong makisalamuha, no? Kundi huwag kayong makikisama or makisama, no? Ito ay babala na huwag tayong makiayon sa kanilang mga maling pamumuhay, no? Tandaan, pwede kang maging katrabaho ng mga hindi mananampalataya, pwede kang maging kasama nila sa kanilang pang-araw-araw, pero dapat po hindi tayo yung mai-impluwensyahan, kundi dapat tayo ang nakaka-impluwensya para mas maging epektibo tayong mga Kristiyano, kung saan ay hindi tayo yung nalalayo sa Panginoon, kundi tayo yung naglalapit sa kanila sa Panginoon. So sabi sa verse 9, dahil dyan pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo, at wala pang nakakatalong bansa sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway, sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo tulad ng kanyang ipinangako. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, sa pamamagitan ni Joshua, ang isang tao ay kayang magtaboy ng 1,000. No? So, dito makikita natin na hindi sa dami, no, ang tagumpay, kundi sa presensya ng Panginoon. Kapag kasama natin si Lord, sapat na, no, at hindi na tayo kailangan mangamba pa. Sa ating buhay sa panahon ngayon, kahit mag-isa ka sa pananampalataya, sa iyong pamilya o sa iyong sa trabaho o maging sa kung saang lugar ka naroon, tandaan natin, mas mahalaga ang tama kaysa marami. Verse 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos, no? Sabi dito, ingatan ninyong mahalin ang Panginoon. Lagi natin siyang uunahin. Siya dapat siya yung maging tuon at maging priority ng ating pamumuhay, no? Ang pag-ibig sa Diyos ay sinisigurong hindi pa tsamba-tsamba. Kumbaga talagang dapat yung pagmamahal mo sa Panginoon, ano man yung kalagayan, ano man yung sitwasyon, ay mananatili yun. Kasi yun ang totoong pagmamahal. Tandaan po natin, maraming tao ang abala sa gawain ng Panginoon, pero malamig sila sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Ngayon, ang tanong, mahal ko ba ang Diyos? O sanay na lang ako sa aking relihiyon, no? Dito natin makikita po yung pagkakaiba ng pagiging religyoso sa pagiging espiritual. So tandaan po natin, magkaiba po yon, sapagkat ang pagiging relihiyoso ay sumusunod lang ayon sa kung ano yung nakaugalian at kultura. Samantarang pagiging espiritual ay led siya ng Holy Spirit, no? Siya ay kumikilos at namumuhay ayon sa dikta o gabay ng banal na espiritu. Verse 12, sabi dito, kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ayan, so talaga makikita po natin, no? Kapag bumalik kayo at nakisama sa kanila, merong mga consequences. Kaya lagi nating tatandaan na ang pagsunod ay merong bunga ito ng pagpapala, subalit ang pagsuway ay merong pagpapalo, no?
ang unti-unti pong pagkakasala kagaya ng pakikisama, pakikipagkaibigan, pakikiasawa or pakikipag-asawa or pagkatali, no, yung ugnayan, no. Ang mga kasalanang ito po ay hindi umaatake agad, kundi dahan-dahan, no, proseso siya hanggang sa malaman mo na lang, maramdaman mo na lang, gapos ka na pala, no, hindi ka na makawala. Kaya ang pakikipagkompromiso ngayon ay pagkagapos bukas. Kaya dapat po, no, yung mga bagay na sa tingin mo ngayon ay komportable, na okay lang, ay maging magkaroon tayo ng sarili nating pagninilay-nilay, no, or pag-aaral na ito ba ay kalooban ni Lord or kalooban ko lang, ito ba ay comfort lang sa atin or ito ay isang bitag na pagdating ng panahon ay magiging isang napakalaking problema para sa atin at sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Tandaan, may mga harmless na bagay sa tingin natin ngayon, pero pagdating ng araw ay nagiging kasangkapan upang patuloy tayong malayo sa presence ng Panginoon. 14, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo, sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ayan. So talaga dito po pinaalala ni Josue no, walang nabigo kahit isang pangako ng Diyos. Kasi si Lord hindi po siya katulad ng tao na agad-agad nagbabago ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga desisyon. So tandaan natin, ang Diyos ay tapat magpakailanman kahit na tayo po ay nagkukulang at hindi nagiging tapat sa Kanya, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa atin. Ang problema ay hindi ang Diyos, kundi ang tao na nagbabago ng kanyang isip at pagpapasya. Kaya naman kung mayroong kulang sa buhay natin ngayon, hindi dahil hindi tapat ang Diyos, kundi dahil baka tayo po ay nawawala na doon sa kanyang mga utos at hindi na tayo sumusunod. So verse 15, sabi po dito, ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh. Maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh sa inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. Tandaan po natin kung paano tinupad ng Diyos ang mabuti, tutuparin rin niya ang kanyang mga babala. Kasi ganun po siya katapat sa kanyang mga salita, no? Ang Diyos ay tapat sa pagpapala at tapat din siya sa disiplina. Kaya wag natin gamitin ang kabutihan ng Diyos bilang lisensya sa paggawa ng kasalanan. Ang grasya ay hindi pahintulot para suwayin natin siya. No? So sana po nakita natin dito sa Kabanata 23 yung mga malalaking at malalakas na babala ni Josue. Una, huwag kalimutan ng Diyos sa oras ng kapayapaan. Pangalawa, huwag tayo makipagkompromiso sa mundo. At pangatlo, ingatan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. No? Tandaan, mas mahirap panatilihin ang tagumpay kaysa makamit ito. Kaya naman po, ang babalang ibinigay sa atin ni Josue dapat ay maging sandata natin at maging gabay upang hindi tayo magkasala sa ating Panginoon. Sana po may natutunan tayo at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.